Amy Marcos, yayariin na ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos. Naku po, mukhang talo-talo na talaga, mukhang nagkakapersonalan na sila. At ito pang isang personalan, Senator Loren Legarda, nananawagan sa Senado na imbestigahan ang pamimigay ng ayuda ni Ralph Recto sa Batangas. Naku, talagang mainit ang mga pag-uusapan natin ngayon. Mga barateros, mga kabiyaya, at idadamay na rin ho natin ang kakababang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. At iba pang mga balita dito lamang yan sa J. Guevara 3B. Dito lang sa J. Guevara TV. At syempre, bago natin simulan yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, pag-usapan muna natin to bago ang lahat na yan. Dito po muna tayo sa mga malulupit. No, sa malupit na mga balita. Alam naman ho natin ngayon na sandamakmak na ho yung nakawan na nangyayari sa gobyerno. Sandamakmak na yung nakawan at sobrang naghihirap na ho ang mga Pilipino. Pero dahil sa paghihirap na yan ay may mga yumayaman. At sino ang mga yumayaman kundi etong mga alipores ni Marcos Jr. Kagaya lamang ho nitong ipapakita ko ho sa inyo na picture. Ayan po, post po yan ng ArcLight News na kung saan ay grabe. Dito natin ho makikita ang top 10 Commission on Audit COA Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon pagdating sa mga opisyal, pinakamataas na sahod. Naku, grabe. Alam nyo kung ano yun talaga, kung ikaw po ay sasahod ng ganito sa per month, putay na, talagang solve ang lahat ng problema mo. Solve ang lahat ng problema mo dito sa sa sahod na to. Ito, basahin natin ha. Larry Gadon, no? Larry Gadon, the undefeated two-time disbarment attorney. Larry Gadon kabilang sa top 10 highest paid secretary rank official noong 2025. Aba, malupit ha. Pasok sa top 10 ng Commission on Audit or COA si Presidential Advisor for Poverty Larry Gadon pagdating sa mga opisyal na may pinakamatataas na sahod at allowances noong nakaraang taon. Ay paano naman tong taon na to? Nako, wow, lupit ha. Ayon sa ulat, nakatanggap si Gadon ng kabuang 4.95 million na mas mataas pa sa kinikita ng ilang cabinet secretaries na humawak ng malalaking departamento. Nangunguna sa listahan si DOST Secretary Renato Solidum Jr. na may 6.66 M o 6.66 million. Sinundan nila Labor Secretary Benito Lagusma na merong po 5.97 million at DPWH Secretary Rex Gatchalian na merong 5.49 million. Grabe mga sinasahod nito ha. Narito ang ilan sa mga listahan ng highest paid cabinet at secretary rank official noong 2025 ayon sa COA. Ito po ay hindi fake news, no? Dahil ito po ay naka-record po ito sa COA. Basahin natin. Ito nga. Nangunguna po si Renato Solidum na merong 6.66 million. Pangalawa naman si Benito. Pangatlo si Rex Gatchalian. Pangapat si Francisco Chu Laurel Jr. na may 5.20 million. At ito si Teodoro Herbosa na merong 5.16 million. Andyan din po si Conrado Estela na merong 5.15 million.
Andres Centino na merong 5 million, Eduardo Anyo na merong 4.97 million, Antonio Lagdameo Jr. na merong 4.97 million at si Larry Gadon ang pang-10. Grabe, no? Tanginang tindi. Ano bang ang tanong kasi dito? Lahat ng ito, etong 10 na to, yan, isusum natin yan isusum natin yan. Yang 10 na yan na pinaka-highest paid sa mga departamento ng gobyerno, ano bang naitutulong nila sa atin? Na sobrang laki ng kinikita nila at samantalang tayo, parang hindi naman natin sila nararamdaman. Hindi naman natin sila nararamdaman, hindi natin sila dama. No, hindi natin sila dama, hindi natin sila puta na ang pinakamadaling salita, anong naitutulong nila sa atin at ganyan natin sila kalaki pasahurin, 'di ba? Tangina kung ganyan ng ganyan lang din naman, masasabi ko na anak, magtapos ka ng mag-aral at kumuha ka or para mapili ka bilang isa sa mga gabinete ng gobyerno dahil ang laki ng sahod. Instant millionaire ka dito 'Di ba? Paano pa yung mga kickback nito? May mga bali-balita or may mga bali-balita, hindi naman natin 100% na sure, pero may mga bali-balita na itong 10 na to ay isa din to sa mga nakinabang sa mga mali-malitang pera. Ay, nako. Nako? Totoo ba yan? Totoo ba yan, ha? Totoo ba yan? Ang lupit, no? Paldo, okay lang pala maging 2-time disbarment champion ka, Larry Gadon Kasi milyones naman ang kinikita mo. Diba? Ganyan ka, lupit. Puta na, sana all. Mapapasana all ka na lang talaga dito sa mga to. Ang lupit, no? Biruin mo yun. Kahit ako parang parang alam mo yun, hindi ka panipaniwala na si Larry Gadon na wala namang kwentang wala naman naiaambag yan sa Pilipinas ay sumasahod ng ganyang kalaki. Oo, at hindi pa natin alam kung yan ay baka inilalabas lang dahil sa isang taon, posible. 'Di ba? Posible baka nga mamaya buwan-buwan nilang sinasahod diyan. Ako. Sa kabilang hanay naman, ito, pag-usapan na rin ho natin itong sinabi ng the greatest senator of the century of tuna. Century of tuna. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Alam nyo dito, masyadong halatado si Senator Ping Lacson. Alam nyo kung bakit? Dito sa sinabi niya, pinamukha niya sa taong bayan na siya ay bulag, na siya ay bingi, na siya ay, alam mo yun, na parang wala siyang alam sa nangyayari sa bansa natin. Parang masasabi natin na siya ay nagbubulag-bulagan para hindi niya makita ang katotohanan at hindi niya masagasaan ng kanyang mga amo. Paano ko ba nasabing mga amo? Ito po, babasahin natin. Nalalabas na naman yan. Sa ating screen, sabi niya rito, wala akong nakikitang mastermind. Putang ina mo, Senator Ping Lacson, ang sarap mo murahin, tang ina ka. Wala daw siya nakikitang mastermind, sabi ni Senator Ping Lacson. Wala daw siya nakikitang mastermind. So, ibig sabihin, wala rin nangyaring nakawan. Ganun ba, Senator Ping Lacson? Ang galing mo naman, Senator Ping. Ang sarap mong murahin, tang ina mo. Ito nilinaw na ni Senador Ping Lacson na sa ngayon ay wala pa siyang nakikitang ebidensyang magtuturo sa iisang overall mastermind. Sa likod ng umano'y flood control scam, ayon sa senador, batay sa mga lumalabas na investigasyon, mas kapansin-pansin umano ang mga magkakahiwalay na operasyon ng iba't ibang grupo sa ilang rehiyon at district engineering offices ng DPWH sa halip na isang sentralisadong sindikato na kumukontrol sa lahat.
So dito kasi, eto, bago natin ituloy yung pagbabasa, dito muna tayo. Sa ngayon daw sabi ni Senator Ping Lacson, sa ngayon wala pa daw siyang nakikitang ebidensyang magtuturo sa iisang overall mastermind. So ibig sabihin, sa ngayon na nakaupo pa ang administrasyong Marcos kaya hindi niya pa ididiin. Ganun ba, Senator Ping Lacson? So ibig sabihin, balimbing ka. Manggagamit ka kasi kung ngayon, obvious naman na kung kami ngang mga ordinaryong Pilipino, alam na namin kung sino ang mastermind. Ikaw pa kaya na senador? Posible naman ata ho yun. Parang napaka-posible naman ho nung pinagsasabi mo na sa ngayon ay wala ka pang nakikita. Na paano po yung sinabi ni Saldico? Paano yung sinabi ni Gutesa ng 18 Marines? Paano yung mga lumalabas na mga balita ngayon? 'Di ba? Obvious naman na. Hindi ka naman atang tanga ka. 'Di ba? So paano mo nalulunok yan, Senator Ping Lacson? Sa bagay, yung puti nga nalulunok mo, yan pa kaya. 'Di ba? Isipin mo maigi yun. Overall, kasi pag sinabi mong sa ngayon, wala pa daw siya nakikita, so kailan kami mag-aantay na makikita mo ng overall mastermind? Tsaka paano mo makikita kung hindi ka naman nag-iimbestiga? Walang nga naman talaga, wala tayong pupuntahan yan, Senator Ping Lacson. Paano mo malalaman kung sino yung overall mastermind ni hindi mo nga mapatawag si Martin Romualdez, hindi mo mapatawag yung 18 Marines, hindi mo mapatawag si Gutesa. So talagang wala kang makikitang wala talagang lalabas dyan sa ebidensya. Tsaka sa investigasyon, mali, hindi pala ebidensya. Sa investigasyon, walang lalabas kasi hindi ka naman nag-iimbestiga. At speaking of ebidensyang sinasabi mo, hindi pa ba ebidensya yung nilahad ng 18 Marines, ni Saldico, at ni Martin Romualdez kamakailan lang? Di ba sabi mo, ipapatawag mo na sila Saldico, 18 Marines at Gutesa. Ano nangyari? Parang nakalimutan mo na tayo, Senator Ping Lacson. Kung ginagago mo lang kami, iba na lang. Dahil mas gago kami sa'yo. Oo, dahil dyan sa kagaguhan mo na ginagawang panggagago sa amin, dahil gusto namin bumawi ng panggagago sa'yo, tangina mo, hindi ka na magiging senator kahit kailan. Tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato. So, ibig sabihin, sasabihin mo, at sasabihin mo sa amin kung sino yung overall mastermind pagtapos na yung termino ni Marcos Jr. Ibig sabihin, takot ka. Diba? Takot ka, Senator Ping Lacson. Kasi kung matapang nga talaga, dapat ngayon hinaharap mo na sila. Alam mo yan. Alam mo kung sino yung overall mastermind, tigil-tigilan mo ko. O baka naman, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Na ilang maleta pa ba ang kailangan mo? Baka hindi ko sinasabing totoo yun. Pero sinabi yun ni Senator Marcoleta na ilang maleta pa ba ang kailangan mo? Ilan pa ba, Senator Ping Lacson? O baka naman hindi mo nakikita yung overall mastermind dahil isa ka sa mga nakinabang nun. Aba! Tayo ay nagtatanong lang, Senator Ping Lacson, So ibig sabihin, may point naman talaga yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na bakla ka. Kasi takot ka Takot kang tumbukin. Kung kami ngang ordinaryong mga Pilipino, alam namin kung sino yung overall mastermind. Walang iba kundi si Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, at si Martin Romualdez. Isama mo na si Saldico. Kami nga alam namin Tapos ikaw, senador, di mo alam. Wala ka palang kwenta. Di bumaba ka dyan sa pwesto mo, wala ka palang kwentang senador. Di ba? Bumaba ka dyan sa pwesto mo. Hindi ka namin kailangan dyan. Pakyo ka. Sorry Oo, hindi ka namin kailangan. Wala ka palang kwenta Butay na. Kung kami ng ordinaryong Pilipino, alam namin, tapos ikaw di mo alam. Gago ka ba? Bobo ka ba? Tuloy natin yung pagbabasa, Hina-high blood ako Binanggit ni Lacson ang mga aligasyon ng anomalya sa Bulacan, 1st District Engineering Office na aniya bahagi ng isa sa pinakamalaking issue ng korupsyon sa bansa. Paliwanag niya, maaaring may mga itinuturing
na utak o pangunahing personalidad sa bawat lugar, gaya sa Bulacan, Mindoro, ngunit hindi pa raw sapat ang basehan para sabihing may iisang mastermind sa kabuuan ng kontrobersya. Grabe. Intindi talaga sumipsip nito ni Ping Lacson. Pero kung nakikita mo na merong aligasyon or merong anomalya dyan sa Bulacan at Mindoro, sa Ilocos Norte kaya, may nakikita ka? Sa Tacloban, sa Leyte, may nakikita ka ba? Baka kasi wala ka rin makita, ha? Baka wala kang makita, Senator Ping Lacson. Nangangamba ako, baka bigla ka na lang bukas sa Makalawa, bulag ka na. Ha? Kasi lagi na lang wala kang nakikita eh. Nag-aalala lang po ako sa kasalukuyan, sa kalusugan mo. Baka bukas kasi sa Makalawa, mabalitaan namin sa mga bayarang media na Senator Ping Lacson bulag na. Dahil wala. Kasi lagi kang laging wala akong makita. Wala akong makita na dahilan. Wala akong makita na ebidensya. Wala akong makita na ganito. Lagi na lang ikaw walang makita. Tinalo mo, ikaw ata yung anak ni Willie Garty. Kilala niyo si Willie Garty? Yung singer, kumanta ng paboritong song ni BBM. Yung bawal na gamot. Si Willie Garty ang kumanta nun. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Yun, si Willie Garty yun. Paboritong kanta ni BBM yun, ha? Tandaan nyo, favorite song ni BBM yan. Tanginang to si Senator Ping Lacson naman talaga, Lagi na lang siyang walang makita. Andyan na nga yung video, andyan na yung mga affidavit, andyan na yung mga papeles, andyan na yung lahat. Lumabas na lahat yung halos 18 Marines. Ang dami na mga nilabas. Pero si Senator Ping Lacson wala pa ring makita. Ano ba naman yung mata mo, Senator Ping Lacson? Naturingan 4 na yung mata mo, wala ka pa ring makita. Ito pa. Mahaba pa to. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring ituring na mastermind si dating Ako Bicol Representative Saldico, sinabi ni Lacson na hindi pa ito maituturo bilang pangunahing utak sa buong operasyon. Dagdag pa niya, ang terminong mastermind ay nagbibigay ng impresyon na may isang organisadong grupo na parang mafia. Kaya kailangan umanong maging maingat sa paggamit nito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Puta na, paano pagpapatuloy na investigasyon? Hanggang ngayon, di ka naman nag-iimbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee mo. Puro lang kayo bangayan. Puro ka lang salita ng salita about kay Senator Marcoleta. Hindi ka naman kumikilos. 'Di ba? Tsaka nung sinasabi mong mag-ingat sa salitang mastermind, na parang maituturing daw na mafia, putangin na, sindikato naman talaga 'di ba? O yung eto na nga lang eto na lang. Pagtaas pa lang ng gasolina sa Pilipinas, isa na 'yon sa mga parte ng sindikato dito sa bansa natin. 'Di ba? Biruin mo, tumaas bigla yung gasolina. Nagtaasan yung mga pagbili ng mga electric vehicle, electric car, lahat ng mga electric na mga hindi gagamitan ng gasolina. Nagtaas lahat ng mga bilihin nun or tumaas yung pagbebenta. Marami silang nabenta nun. 'Di ba? Kaya talagang ewan ko sa iyo, Senator Ping Lacson, talagang obvious na nagpapakatuta ka. Hindi ko lang tukoy kung ikaw ay tuta ni Romualdez, ni Marcos Jr. or ni Lisa Araneta Marcos. Hindi ko masyadong tukoy kung sino dyan sa mga yan yung boss mo. Pero kami, alam namin, kung kami alam na nga namin mastermind, obvious naman Ikaw pa kaya, senador ka? Wala kang kwenta. Dapat hindi ka
hindi ka dapat tumatagal diyan sa pagiging senador mo. O sa totoo lang, isa kang maituturing na walang kwentang senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito, totoo 'yan. Masakit man sabihin, Senator Ping Lacson, kung sakaling mabasa mo, mapanood mo tong video ko, pero totoo po 'yun. Isa ka sa mga pinakawalang kwentang senador sa kasaysayan ng 2025 senator hanggang sa pagtapos ng termino mo. So totoo lang, kahit na sabihin mo na bandang uli, pagtapos ng termino ni Marcos Jr., tas nandyan ka pa rin, bigla mong ilaglag si Marcos Jr., ituturing ka pa din namin na wala kang kwentang senador dahil nung una pa lang hindi ka na lumaban. Tapos ngayon bigla ka mong babawiin. Alam naman na namin na babaliktad din kayo bandang uli ni Soto. Alam namin na pagdating ng mga 2027, kalagitnaan yan, bigla nyo nang ilalaglag yung mga boss nyo. Alam namin yun. Sa mga ganyang galawan nyo nahuhulaan na namin yan, ha? At ito, speaking of senator, hindi talaga to kupal. Hindi to kasing kupal ni Ping Lacson at ni Tito Soto. No? Ito nga, breaking news, Sen Bato de la Rosa. Yan, makikita nyo dyan sa screen natin. Sa Senator Bato de la Rosa, pinapaaresto na rin ng ICC. Warrant of arrest na sa Interpol na. Usap-usapan ngayon sa social media matapos iulat ng News 5 nitong Sabado, Mayo 9, na naglabas na umano ng warrant of arrest ang Interpol or International Criminal Court ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyong war on drug ng nakaraang administrasyon. Ayon sa ulat ng News 5, na tanggap na ng Interpol ang arrest warrant at nasa Pilipinas na ang mga kinatawan nito. Nako. Oo, yan na makikita nyo dyan, no? So, nandito na daw sa Pilipinas ang kinatawan. So, busy na naman nito si Trillanes siguro. Di ba? Busy na naman ito si Trillanes. Siyempre, ang tanong, papayagan ba to ng administrasyon? Ay, siyempre naman. Siyempre naman, papayag yan sila. Kung kay Pangulong Duterte nga, pumayag sila eh. What if pa kaya kay Senator Bato de la Rosa? Una-una, bakit hindi sila papayag? Bakit papaboran nila ang ICC na pumasok dito sa Pilipinas? Unang-una, yung boto ni Senator Bato de la Rosa para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ay napakahalaga nun. So kung mawawala ang boto ni Senator ni Senator De La Rosa, ni Senator Bato, goods na goods yun para sa mga anti-Duterte. 'Di ba? Goods na goods yun sa mga anti-Duterte na mawala yung boto ni Bato de la Rosa. Kaya talagang nila at ipapatrabaho nila. And alam nyo, sa totoo sila, wag na tayong real talk na tayo, diretsuhan na tayo. Alam naman na natin na ang administrasyon talaga ang may kagustuhan na mawala yung mga yan sa hanay nila. Sino ba yung mga gusto nilang mawala? Cayetano, De La Rosa, Bongo, Estrada, Escudero, Villanueva, sabihin na natin magkapatid na Cayetano, so 7. At iba pa. Marcoleta, sino pa ba? Yung mga bilyar, tingnan mo, hindi makakokak ngayon. Hindi makapagsalita dahil alam nila na pwede silang gipitin. At dahil may mga butas din na pwedeng silipin sa kanila. Kaya ngayon hindi sila makakokak, hindi sila makapalag. Hindi, 'di ba, kapag konting kibot lang na parang gagalaw na ang mga bilyar, automatic may balita agad tayo napapanood sa mga bayarang media na ganito, ganyan, bilyar, may ganito, may ganyan. Pag nalaman naman ng administrasyon na hindi gumagalaw ang mga bilyar, 'di ba, nawawala agad yung investigasyon laban sa kanila. So ganyan ang kalakaran, para lang mawala sa hanay. Marami silang mga senador na tatanggalin. Isa na nga dyan si Senator Chis Escudero na gustong-gusto nilang mawala na dyan sa Senado. Gustong-gusto na nilang ma-pace out or mawala na. Kasi nga, siyempre, yung boto
Tsaka baka biglang mapalitan etong si Senator Soto bilang Senate President. So kapag si Senator Chis Escudero na naman ang Senate President, alam na talagang etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay matatapon na naman. So syempre galit na naman dyan si Ma'am Shitars at si Ngagba. 'Di ba? Galit na naman niya si Ma'am Shitars at si Ngagba. Baka lalo na rin siguro si Luther King, 'di ba? So kaya talagang gustong-gusto nilang mawala yung mga senador na yan. Iisa-isahin nila yan, maniwala kayo. Maniwala kayo, iisa-isahin nila yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag hindi nadaan si BP Sara sa impeachment at hindi madaan sa eleksyon, sa pangdaraya sa eleksyon, ipapatay na lang talaga nila yan. Yan na lang talaga last bulitas nila, yan ang pinakahuling plano nila talaga. Kaya itong ginagawa ng administrasyon or gagawin kay Senator Bato de la Rosa, delikado to. Alam nyo kung bakit? Bukas sa makalawa, baka magulat na lang tayo tayo ay kontrolado or under na ng mga Amerikano. Sa tutusin nga lang ngayon, may mga bali-balita na yung may mga iilang building na halos puro pinamumugaran na ng mga dayuhan, no? Pinamumugaran, talagang alam mo yun, yung tipong nagtatayo na ng mga dito sa bansa natin para kung sakaling maibenta na or masakupin na nila tong bansa natin, nakaprepare na ho sila dito. At hindi maaari yan, hindi maaaring, may posibilidad kasing mangyari yan kasi sa ginagawa ngayon na halos yung mga kilalang mga Pilipino ay isinusuko sa mga dayuhan, talagang nakakakabaho yan, di ba? So, biruin mo, pagkakalulo mo yung kababayan mo sa dayuhan, katulad na lang ng muntik ng ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? O yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, o ngayon gagawin naman ulit kay Bato de la Rosa, ewan ko na lang ewan ko na lang kung hahayaan pa ba ng mga Pilipino to, no? Kasi dalawang beses maaaring dalawang beses ang gawin nila. Nagawa na nila kay Pangulong Duterte, ngayon gagawin naman na nila kay Senator Bato de la Rosa. At para naman sa akin, sa sarili kong opinion, na masasabi ko kay Senator Bato de la Rosa, gawin mo na yung sinabi ni Pangulong Duterte na magpakabato ka na. Ipakita mo na yung pagiging bato mo sa kanila. Ganun lang. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, sinabi yan ni Pangulong Duterte kahit na nasa dahig na siya, na nung nalaman ni Pangulong Duterte na isusunod si Senator Bato de la Rosa, sinabihan siya ni Pangulong Duterte na magpakabato ka na. Sa tutusin, bigla lang din talagang lumamya Biglang lumamya si Senator Bato de la Rosa ng, alam niyo, hindi tayo sanay na ganun Although ako gusto ko si Senator Bato de la Rosa, binoto ko pa nga yan Pero yun nga, medyo nagiging malamya siya. 'Di ba? Nagiging malamya siya at ang tanong dito, sino ang aaresto kay Senator Bato de la Rosa? Si John Vic Remulla ba o si Tory ulit? Aba, kung si Tory ulit ang aaresto sa iyo, Senator Bato de la Rosa, kung matatandaan mo yung hearing na kaharap mo si Tory at about doon sa KOJC siege, na parang tinuruan mo pa etong si Tory na magdala ng baril doon sa loob habang hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy, mukhang babalik sa iyo ngayon yan. Mukhang ipaparana sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Hindi ko naman sinasabing deserve mo. Ako, ayoko rin na gawin sa iyo yan. Pero medyo siguro ngayon na pag-iisip-isip mo na yung dating binaby mo, tutuklawin ka na ngayon. Dapat lang talaga na panindigan mo na. Ito na yung tamang pagkakataon para maging bato ka. Ito ang isang bato de la Rosa.
Diba? Yan ang abangan natin kung anong aksyon ang gagawin ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. At eto mga banateros, may sinabi na ho etong si John Vic Remulla mapatungkol dito sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Yan, mababasa nyo dyan. Remulla, sinabing wala siyang pakialam sa mga kokontra sa paghuhuli nila kay Sen de la Rosa. Ito basahin natin. Nilinaw ng Department of Interior and Local Government or tinatawag na DILG na si Secretary John Vic Remulla na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na maituturing na hearsay ang mga kumakalat na ulat na ipinag-uutos na ng ICC ang paghuli kay de la Rosa na pinangalanang perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa naman umano ang DILG na hulihin si De La Rosa kung muutusan sila. Nang tanungin kung ano ang masasabi niya sa mga kumukontra sa paghuli kay De La Rosa, sinabing wala silang pakialam sa mga ito. Naku po, oo. So ibig sabihin, pag inutos daw etong paghuli kay Senator Bato de la Rosa, iuhulihin daw agad ni John Vic Remulla. Putang ina talaga. Tutang-tuta ang galawan. Tsaka itong mga sinasabi nyong, kasi nung mga nakaraan, di ba? Sinabi ni Trillanes na uhulihin na etong mga Duterte ng ICC. Ang sabi ni Boying Remulla, hindi daw totoo yun, hearsay lang. 'Di ba? Hearsay lang at alam mo yun, nagulat tayo, biglang dinakip na lang nila si Pangulong Duterte. Bigla nilang So ganun na ganun din ang mangyayari ata ngayon. At ang malupit dito, pag inutusan daw si John Vic na kahit alam niyang mali, dahil wala namang tinatawag na wala namang dito ang ICC sa Pilipinas. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na, i-comment nyo na lang dyan. No? Wala silang karapatan na manghuli dito sa bansa natin. Pero ayon kay John Vic Remulla ay wala daw siyang pakialam kung sino yung mga tutol sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Grabe. Tutang-tuta ang galawan mo. John Vic Remulla, ha? Malupit, ha? So, eto po, pag-usapan na rin natin tong tapatang Senator Loren Legarda versus Ralph Recto. So, ito po, basahin natin, ha? Na makikita nyo dyan sa screen, ha? Sabi dito, Sen Legarda nanawagan sa Senado na imbestigahan ng pamimigay ng ayuda ni S. Recto sa Batangas. Nanawagan ng imbestigahan sa Senado si Senador Senator Loren Legarda upang malaman ang katotohanan tungkol sa umano'y 84 na barangay isinama sa mabibigyan ng ayuda ng gobyerno na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto at Provincial Government ng Batangas. Sa kanyang hinain na Senate Resolution Number 381, hiniling ni Legarda na malaman sa pamamagitan ng isang investigasyon sa Senado kung bakit may mga barangay sa mga bayan ng Taal at Nasugbo na hindi nakatanggap ng 200K mula sa bawat barangay makikinabang BBM program. Ayon kay Legarda, hindi umano dapat ginagamit ang pondo ng gobyerno para gawing pabuya o parusa sa politika. Public funds belong to the people and must never be used as a tool for political reward, punishment, or patronage. Any Legarda. Ani, sabi ni Legarda. English yun eh. So yun, grabe, patindi ng patindi itong labanan ni
ni Congressman ni Legarda. Kasi makamakailan lang po binanat-banatan or sinunod-sunod po ni Congressman Libiste na banatan etong si Ralph Recto. Ay, kahit naman din naman siguro kasi obvious na obvious din naman talaga ang pagiging demonyo nitong si Ralph Recto na talagang alam mo 'yun, talagang masasabi mong isa din talaga sa dapat managot dito sa mga nawawalang pondo. At yun nga ang masama dyan, biruin mo yung ibang parte daw sa Batangas, sa ibang mga lugar, hindi naman daw nakatanggap. So ibig sabihin, parang ang nangyari, sa 84 na barangay sa Batangas ay ilan lang daw ho ang mga nakatanggap ng pera. So ibig sabihin, kung 84 na barangay ang naka-audit, nabibigyan ng tig 200k pesos or tig 100k pesos, tapos ang binigyan lamang ay nasa 30 or 50, aba, laki po ng kupit nila. 'Di ba? Ang laki ng kupit nila kung magkataon. At dahil nga dyan, dito sa labanan, Libiste, Legarda versus Recto, ay ito po, panoorin po natin yung video ni Attorney Harry Roque mapatungkol sa isyung ito. Gandang araw po sa inyong lahat, ha. Well, alam niyo po, balikan po natin yung naging privilege speech nitong si Congressman Legarda Libiste laban dito kay Executive Secretary Recto at Gardiola. Matagal na namang mainit ang dugo nitong si Congressman dito kay Congressman Gardiola dahil matagal na niyang sinasabi na itong si Congressman Gardiola, palibasa galing ng DPWH, ay talaga isa sa mga nakikinabang dito sa mga napapabalitang mga korupsyon sa DPWH. Pero ang kanyang mga aligasyon kay ES Recto ay tingin ko napakaseryoso, no? Kasama na yan na di umano, itong si Congressman Gardiola ay nag-contribute ng ₱1 bilyon para sa kandidatura nitong si Vilma Santos at ang kanyang mga kaanak, no, nung sila tumakbo nung nakalipas na eleksyon. Kung maalala nyo, yung isang anak niya ni Vilma Santos, no, sa anak niya kay Ralph Recto ay ngayon congressman ng Lipa at natalo naman bilang vice governor itong si Lucky Manzano, no. So ang tanong, kung totoo 'yan, ano naman kayang inaasahang kapalit nitong si Congressman Gardiola dito sa kay Recto, no? At bakit siya magpo-contribute ng ₱1 bilyon? Bukod pa diyan, sinabi rin ni Congressman na itong si Gardiola ay linapitan siya kung merong siya mga proyekto na naiisip, lalong-lalo na yung mga road opening project, no? At inalok siya dahil pwede daw mapondohan yun, no? So ang sistema dyan, gagawa sila ng program of works, i-identify nila kung anong proyekto yan. Ang gusto ni Congressman Gardiola, yung mga road opening, no? At bahala na raw siya magpapondo. At siyempre, ang sabi ni Congressman Legarda Libiste, gagamitin niya yung influensya direkto para makapasok yan sa budget. So, siyempre, ang nangyari was meron bang documentary evidence para patunayan ito? Well, ang sinabi ni Congressman Legarda Libiste na wala, pinapaalis o pinaalis na nga yung talumpati niya sa Kongreso, sa House Records. Well, ang hamon naman ni Congressman Legarda, well, darating naman ang panahon na kinakailangan talaga harapin ni ES Recto itong mga issues na ito. Ang sabi nga ni Congressman, ito daw ang dahilan kung bakit hindi pa sinusumite ang papeles ni Ralph Recto bilang Executive Secretary sa Commission on Appointments. At alam naman natin sa Commission on Appointments, naroroon ang ina ni Congressman Legarda Libiste na siyempre, no, si Senator Laurel Legarda, no? At sa tingin ko, talaga naman dapat bigyan ng kasagutan ni Ralph Recto itong mga paratang sa kanya, no? Kasi ano nga bang hihinging kapalit ni Gardiola kung totoo na 1 billion ang binigay niya sa kandidatura ni Vilma at ang kanyang mga kaanak nung huling eleksyon dyan sa Batangas, no? Alam niyo po, ako naging congressman ako. Ano ba ang proseso kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng isang proyekto? Well, alam mo, dapat yan, dumadaan talaga sa mga regional development councils, no? Talagang dapat kung meron kang proyekto dyan, yung feasibility study, ipipresenta mo una sa provincial level, tapos sa regional. Tapos sila magpapadala niyan sa DPWH para ma-include dun sa budget call, no?
na isusumite ngayon sa DBM at kung yan naman ay merong sapat na pondo at talagang tingin nila merong dahilan, ipapasok yan doon sa proposed budget ng departamento. Pero alam natin na hindi lahat ng rini-request ng mga congressman sa mga development councils ay nakakapasok. Kinakailangan talaga malakas ka sa Malacanang. Dahil sa kadami-rami mga proposed projects sa mga congressmen at mga senador, siyempre unahan yan dahil limited din naman ang pondo ng gobyerno. Hindi naman lahat yan mapopondohan. So, talaga namang napaka-influential na executive secretary, no? Dahil ang executive secretary, isang tawag lang yan dyan sa DPM, talagang po pwede niyang mapa-include at napapuntuhan ang mga proyektong infrastruktura. So, yung sinasabi ni Congressman Legarda Lepiste, talagang meron pong katotohanan yan na kapag nagsabwata ng isang congressman na galing sa DPWH at ang isang executive secretary, pwede talagang makakuha sila ng pondo, no, para yung mga proyekto nila mapondohan sa darating na taon. Now, sino ba kasi si Garjola bago siya naging congressman? Siya po ay naging undersecretary dyan sa DPWH. So alam niya mga pasikot-sikot. Sa totoo lang, wala siyang problema pagdating dun sa paggagawa ng mga proyekto na pwedeng papondohan. Ang mga proyekto naman kasi dyan, ang kinakailangan yung tinatawag na program of works, no? Yan yung specification kung ano talaga proyekto at kung magkano ang kailangan ng proyektong yan, no? Dahil nga siya taga DPWH, sila naman ay ginagawa ng mga DPWH engineers, wala siyang problema. Ang hinihingi niya yung mga proposals, lalong-lalo na yung mga road openings. Kasi nga, marami na namang mga kali dyan sa Batangas. Alam naman natin, isa yan sa pinakamaunlad na probinsya sa Pilipinas, no? So ang kinakailangan talaga is magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagong proyekto kasi you can only build so much roads, no? So ang hinahanap daw talaga niya ay yung mga road opening projects at siya daw ang bahala magpapondo, no? At syempre dahil nga ang naging talumpati ni Congressman Legarda Lepiste ay siya nagpondo sa kandidatura ni Vilma, natural inaasahan ni Congressman Garjola siguro yung katotohanan na gagamitin ni ES Recto yung kanyang impluensya para mapondohan yung mga projects na i-specify nitong si Congressman Legarda Lepiste. So akin, dahil ako naman ay pamilyar kung paano talaga napopondohan ng mga proyekto, totoo naman po na kapag malakas ka sa executive secretary, chances are yung mga gusto mo mga papondohan mga proyekto ay mapopondohan. So ibig sabihin ko, meron talagang katotohanan yung sinasabi ni Congressman Legarda Lepiste na kapag malapit ka sa executive secretary at ikaw ay isang congressman, talaga namang pwede ka magpapondo ng mga proyekto. So ang tanong ngayon ay, paano natin malalaman ang katotohanan? Well, yun nga, yan ang maganda. Dahil itong si Executive Secretary Recto ay isang acting Executive Secretary lamang. Pero ang nakakatawa, itong Marcos administration, siguro hindi bababa sa 12 ang kanilang cabinet members na acting capacity lang. Kasi kapag ikaw ay sa gabinete at hindi ka na-approve bago mag-recess ang Congress, kinakailangan ikaw ay ma-reappoint. At habang ikaw ay hindi na-confirm, you serve in an acting capacity. So, kaya nga ang tawag sa kanila is mga acting lamang, no? Kasi nga hindi pa sila confirmed. Of course, dahil malapit na ang pagkatapos ng termino ni Marcos, pwede naman na baka naman hindi sila interested na ma-confirm, lalong-lalo na si Ralph Recto dahil yan naman tatakbo muli bilang isang senador and chances are mananalo yan kasi ilang beses na nga siya nanungkulan at syempre lolo pa niya yung kakilala, yung si Claro M. Recto at saka si Vilma Santos na artista, no? So walang kaduda-duda, makakabalik yan sa Senado. Kaya lang naman yan nagkongreso kasi nga nag 2 terms na siya, no? Kung di ako nagkakamali, parang 4 na beses na ata yan na naging senador, no? At ilang beses na rin na naging congressman, no? So, magkakaroon sana ng pagkakataon kung isusumite ang papeles ni Executive Secretary Recto sa Commission on Appointments. At bahala na ang nanay ni Legarda Lepiste na busisiin itong mga bagay-bagay na ilinabas ni Leandro, no, sa kanyang privilege speech. O nga pala, sa tingin ko, unfair naman yung ginawa nila na pinabura ang proceedings, yung teksto ng kanyang privilege speech kasi privilege speech nga yun eh. Kaya nga tawag dyan, privilege hour, kahit anong sabihin mo dyan po pwede. Dahil ikaw ay insulated from libel kapag ikaw ay nag-deliver ng isang privilege speech. Ang dapat nangyari dyan,
dahil ito naman ay isang privilege speech na nadali rin ng isang sitting congressman, dapat right there and then nag-object. Dahil against House rules yon na ikaw ang magpi-privilege speech laban sa isang kapwa congressman. Pero ang problema, hindi naman sila nag-object on that basis. So dapat yan, hindi pinatuloy ang privilege speech kung ang dahilan nila ay dahil ito ay paninira sa isang kapwa congressman. Palibasa, wala siguro dun si Gardiola at siguro hindi niya alam ang parliamentary procedure, natuloy ang talumpati at ngayon pinabura na lang dahil daw walang katotohanan. Mali po yan. Kaya nga privilege hour ang tawag dyan, pribilehiyo yan ang miyembro ng isang kongresista at kaya naman binibigyan yung ganyang pribilehiyo dahil alam nila na ang trabaho talaga ng congressman bilang isang policy maker ay makipagbalitaktakan. Dahil sa pamamagitan lamang ng balitaktakan, malalaman ang katotohanan at ang solusyon sa ating mga... So yun no, at napakinggan nyo naman yung reaction ni Atty. Harry Roque dito sa nangyayaring hidwaan dito kay Libiste Legarda versus Ralph Recto. Grabe naman kasi itong si Ralph Recto. Putangin na. Sobra naman din talaga sa pagiging suwapang. At talagang ngayon ay hindi na siya tinatawag na Ralph Recto kundi Batman na, no? Puro ano na lang. Tangina, pero alam niyo isa din to si Ralph Recto sa mga tinatawag na mawawash out pagdating ng 2028. Yan ang diyan ako nakakasigurado. No. So yun, mapunta na nga tayo dito. Ito pinakamalapit. Etong paglalahad ng salita ni Senator Amy Marcos na parang yayariin na siya ni Lisa at ni Bongbong Marcos dahil kamakailan nga lang etong si Senator Amy Marcos ay may sinabing labas-masok sa ospital etong si Bongbong Marcos at siya din ang nagsabing at nagpatotoo na adik nga talaga etong kapatid niya na si Bongbong Marcos kasama ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay gumagamit ng pulburon. So, ganun kalupit ang mga inaano nito ni Amy Marcos. So, dito, may sinasabi siya na about sa parang pinagbabantaan siya or parang yayariin na siya ng kanyang kapatid at ang kanyang, ano ba tawag dun? Biyanan? Ay, hindi pala. Nanay pala. ng kanyang bayaw. Bayaw ba tawag kay Lisa? O manugang? Hindi ko alam kung anong tawag eh. Pero ito, panoorin ho natin itong video kay ni Amy Marcos. Alam niyo ba, kanina may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban. May binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan bakit ganun. Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jay Sonsa? Alam ko nga. Labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw. Ewan ko, yung bugris daw. Hindi ko maintindihan. Biglang inaresto. Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko dun? Sabi ng tao, ako, magdahan-dahan ka. Ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila. Huwag mo daw sinasabi-sabi yan at ma-Jason ka. Sabi ko, ano ba nung nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko. Sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako kaya naaalala ko yung date eh. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo. Kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba
ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, Ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulam, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Walang ya. Alam nyo, habang pinapanood ko po itong video ni Senator Amy Marcos, parang hindi mo siya maiisip to, Senador. Parang chismosa lang sa kapitbahay ang dating. Ay, nako. Pero may punto yung sinasabi niya na hindi na ba pwedeng maging tapat? Diba? Hindi na pwedeng magsalita. So dahil nga dito ay parang pinamumukha niya sa atin na pati rin siya ay gusto ng gipitin ng kanyang kapatid at kanyang ano ba yun? Ano ba tawag niya kay Lisa? No? So parang ganun ang gusto niyang ipahiwatig. Gusto niya ipahiwatig na pati rin siya gusto ng gurgurin or gusto ng kasuhan or arestuhin dahil sa mga pinagsasabi niya. Sa tutusin, dahil nga kay Amy Marcos, kaya rin namin nalalaman kung na-hospital etong si Marcos Jr., kung ano yung nangyayari. 'Di ba? So, ang masaklap pa dyan, yun nga, hanggang ngayon, pabalik-balik nga daw sa hospital itong si Marcos Jr. At ang malapit dito, baka nga biglang mamatay yan at hindi sabihin sa Pilipino, no, sa mga Pilipino. Yan ang masaklap dyan. So doon, wala naman na tayo ring pakialam at hindi na rin naman din sa atin bago kung sakaling makulong si Marcos Jr. Makulong tuloy. Kung sakaling ma-hospital si Marcos Jr., hindi na bago sa atin yan dahil nga, sabi ni Amy Marcos, siya ay matindi gumamit ng droga, 'di ba? So sa umagahan nga daw ang umagahan bago daw magkape, bago kumain ng almusal tumitira daw muna ng damo. Alam niyo na yung damo, no? So bago kumain yun, syempre pangpagana nga naman. Tapos sa gabi, so yan si Amy Marcos pa daw nagliligpit ng kalat nila sa pagpupulburon. So kitang-kita niya daw ng 2 mata niya. So ngayon, pag na-hospital si Marcos Jr., hindi na ho bago sa atin 'yon dahil alam naman natin na may bisyo siya. 'Di ba? Ang maano lang dito, hindi ko lang alam kung gaano katotoo to na gustong iparating sa atin ni Amy Marcos na kapag parang i-Jason sa din daw siya. Or ikukulong, arestuhin, tas non-bailable din ba, Senator Amy Marcos? Pag ganon, talagang siguro ay, ewan ko lang kung halimbawang ikaw ay ipakulong ng kapatid mo dahil sa ginagawa mong pangbubunyag sa mga ginagawa niya or sa mga sikreto niya, doon medyo mapagtatanto na namin talaga na medyo may nangyayaring alitan nga talaga sa inyong dalawa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakukuha ng mga Pilipino yung tiwala nila para sa iyo dahil yun nga nakatatak na sa kaisipan ng bawat Pilipino na no to Marcos, never Marcos again. No, never and never and never. So yan mga barateros, mga kabiyaya, ano pong maiko-komento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At abangan nyo po yung isang congressman na may kabit na artista na nagsisimula sa letter K at letter D ang pangalan ng kanyang kabit. So, i-reveal natin yan, buta na. Ang masaklap kasi dito ay mismong tax ng bayan ang pinangbabayad niya doon sa kabit na yan. So, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
ng ordinaryong Pilipino. Banatero sa'y walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero